pagbabanta ang inabot ng isang motorista mula sa isa pang driver na may plakang numero 8. Pero ayon sa mga otoridad, peke ang plaka ng sigang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Galit na galit ang lalaki ito nang bumaba ng kanyang SUV. Kinumpronta niya ang isa pang motorista sa drive-thru ng isang fast food restaurant sa E. Rodriguez, Quezon City. Bariling kita? Bumalik din ang galit na motorista sa kanyang sasakyan at umalis matapos ang pagmumura at pagbabanta. Nag-viral sa social media ang tagpong yan, lalo't mapapansing naka-plate number 8 ang SUV na ibinibigay lamang sa mga congressman. Nagalit daw ang driver ng SUV na may protocol plate matapos maharangan ang kanyang sasakyan sa drive-thru na mga motorista naman naghihintay ng delivery ng kanilang order. Ang traffic enforcer sa lugar hindi raw namalayan ang nangyari at napanood lang ito sa social media. Hindi naman daw nagsumbong ang motorista na minura ng driver ng SUV. Kapag may ganong kaso po, halimbawa nakita ko po, siguro mas maganda kakusapin ko, tapos i-report namin kung anong iyan namin sa Galas Station 11 o kaya po the barangay. Si Lolo na nakatambay sa harap ng fast food restaurant, nakita raw ang nangyari. Kahit inakalang biro lang ang bantang pamamaril, natakot pa rin daw siyang madamay. Nambirit niya yung plaka. Sa loob-loob ko lang, bahala na. Diyos, kung mabaril naman ako, wala naman ko kasalanan. Niimbestigahan na ng QCPD Station 11 ang insidente. Tumanggi muna silang humarap sa kamera pero sa inisyal na investigasyon, peke umano ang number 8 na plaka na nagmurang motorista. Sinegunda naman yan ni House Secretary General Reginald Velasco. Wala raw security features ng opisyal na protocol plate ang gamit ng SUV driver. Nagbabala rin si Velasco na mananagot sa batas ang sinumang gumamit ng pekeng plaka. Nananawagan naman ang QCPD sa pinagbantaang driver na may pag-ugnayan para sa formal na pagsasampa ng reklamo laban sa SUV driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.